Amen. Purihin po ang Diyos sa hapon pong ito. Tunay na napakabuti po ng Panginoon at tayo ay may pagkakataon uli na magsama-samang mag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat sa kabila ng tayo ay hindi magkakasama ngayon o malalayo ang ating lugar, ay hindi ito naging hadlang upang patuloy tayong mag-aralan ng salita ng Diyos. Talagang ang Diyos ay mabuti sapagkat lagi siyang maraming paraan para tayo ay pag-isahin sa ah, pag-aaral ng kanyang salita. At bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, alam kong excited na kayo. Ako yung muna ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy naming nararanasan ang kabutihan ng Panginoon dito po sa UK at salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa amin ng kalusugan at kalakasan. Talagang hindi po sanay ang katawan natin sa ganitong kalamig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan ah, na magkaroon ng malakas na resistensya. Kaya salamat sa Panginoon at ganoon din, salamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng karunungan sa pag-aaral ng kanyang salita at hindi po madali ang mag-aral dito ng mag-aral kahit anong aralin dahil pagka lumamig na, alam natin na pag lumamig na mas masarap lagi matulog, nakakawala ng concentration lalo po dito sobrang lamig, talagang ang hirap mag-aral lalo pagka talagang tinablan ng lamig yung nangangatal ang katawan ay out of concentration. Pero salamat sa Panginoon sapagkat siya pa rin ang laging nagbibigay ng kakayahan at ng karunungan para makapag-aral ng salita niya mismo. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Salamat dahil patuloy nagpo-provide ng Panginoon sa mga pangangailangan. Salamat dahil kahit malayo tayo dyan sa Pilipinas ay nakakapag-ministry tayo sa kahit simpleng paraan ng online. Ano po, kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan sa lahat ng bagay. Amen. Handa na po ba tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon? Handa na po tayo ay buksan po mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. At sundan niyo na lamang po, sasalin po ng inyong Biblia at babasahin ko naman po, sasalin po ng aking Biblia. Ito po ay New King James Version ng akin pong ginagamit na mga talata. Ano po? At 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 to 24. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who called you is faithful, who always who also will do who also will do it." Tayo ay manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon sa iyong salita. Tunay nga Panginoon na iyong salita ay banal, makapangyarihan at katotohanan. Kaya dakilang Diyos, sa pag-aaral po namin ito, ang dalangin po namin Panginoon ay ingatan niyo po kami at pangunahan sa gabay at patubay po ng banal mong Espiritu. Kami po Panginoon ay umaasa po ng karunungan at ng kakayahan sa kaunawaan po ng iyong salita. Patuloy niyo pong gabayan ang inyong lingkod na magbabahagi po nito na purong katotohanan po ang maihayag sa oras pong ito. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat at ang maging kapurihan ay sa iyo lamang din sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, 23 to 24. Now may the Lord of God, may now the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Yan po ang ating pag-aaralan. Sa oras pong ito, may patungkol pa rin po ito sa last days. Kung makikita niyo po niyo sa talata yung at the coming of our Lord Jesus Christ. Kumbaga, ito po ay may kaugnayan pa rin po sa mga previous nating mga pinag-aaralan. Ano po? At ang pag-aaralan natin ngayon ay ang the church in the last days. The church in the last days o ang iglesia sa huling panahon. Ano nga ba talaga ang dapat mangyari sa iglesia
o sa church sa huling panahon. At dito, makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ay ito yung final benediction ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya dun sa kanyang unang sulat sa Thessalonica. Kasi makita po natin dito, after Paul taught about the second coming of our Lord Jesus Christ to the Thessalonian church, he gave his final benediction and advice for what they need to do while waiting on the promised return of Jesus. At yan po ang makikita po natin sa huling bahagi ng kanyang unang sulat sa Thessalonica ay may kaugnayan po ito sa kanyang mga unang binanggit na aral. At itinuro nga po niya dito ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon na ang Thessalonian Church ay kanyang pinapayuhan at pinaghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At matapos niya turuan ang mga ito, ay nagbigay siya ng final advice at benediction. Ibig sabihin, ay matapos niyang turuan, ay binigyan naman ni Pablo ang mga taga-Thessalonica ng payo kung ano ang kanilang dapat gawin habang hinihintay nila ang Panginoon. Tulad sa panahon po natin, ay meron din dapat tayong ginagawa as a church, tamang ginagawa as a church, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya yung ating tema na The Church in the Last Days. Ano ba talaga ang dapat makita sa church during the last days? So, anong ginagawa ng church during the last days? Ang layunin ng ating pag-aaral na ito, to educate the church having the right preparation for the return of our Lord Jesus Christ. Tuturuan tayo ng pag-aaral na ito, anong dapat nating ginagawa. Kasi may tamang dapat ginagawa ang church, may tamang dapat na nakikita sa church habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon. What must be the attitude of the church while waiting on the promised return of Christ? Yan po ang ating pag-aaralan. Yan po ang mga mahalagang dapat masagot na sa ating pag-aaral. Ano ang tamang ugali, katangian, attitude ng church while waiting on the promised return of Jesus? Kasi dito, mahalaga na habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon, ito dapat ang nakikita sa church. Mamaya sa conclusion, mas maintindihan po natin yan. Number 1 ay increase the love. Ibig sabihin, ito yung dapat nakikita sa church habang hinihintay Panginoon, umuunlad sa pag-ibig. At makikita natin ito sa verse 12 to 15. Isa-isahin po natin ito para mas lubos po nating maintindihan saang bahagi kailangan umunlad ang pagmamahal ng church. Kasi mahalagang maintindihan po natin sino ang dapat nating mahalin habang hinihintay natin ang Panginoon. Sa letter A po, love, mag-increase ang love saan? To the minister of the church. To the minister of the church. Kasi ang sabi po dito sa verse 12, and we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake. Be at peace among themselves. Ano yung pinapakita po dito? Na encouragement na Apostol Pablo sa mga mananampalataya na anong kanilang dapat gawin? I urge you, nakikiusap po sa inyo mga kapatid, ibig sabihin mga kapwa niya mananampalataya, to recognize. It means to recognize ay to have high respect, to have high value. Kanino? Those who labor among you. Sinasabi ni Pablo dito na magkaroon ng mataas na respeto at pagpapahalaga sa mga nagpapagal sa inyo. And among you, and over you in the Lord, and admonish you. Sino ba ang mga gumagampan ng tungkulin po nito? At ang sabi niya dito ay hindi lamang to recognize and to esteem them very highly in love. Yung sinabing esteem them, paglaanan, them, sino yung them na yon? Yung mga
those who labor among you. Anong kailangan gawin? Anong uri ng love? Highly in love. Pag sinabing highly in love, it means very high, in love, at or sinasabi dito magkaroon ng sincerity in love. Love beyond measure. Sabi nga dito ay sa ating pinag-aralan ito having great relationship. Ang nais mangyari ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya nung una, na ang bawat mananampalataya sila ay matutong kumilala, magpasakop, rumespeto at magmahal sa mga nangangasiwa sa kanila. Yan po, kumbaga, magkaroon ng isang magandang ugnayan. Yan po ang nais na mangyari ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, o magkakaroon lamang ng magandang ugnayan kung magkakaroon din ng very highly in love. Magkakaroon ng beyond measure na pagmamahal, o ibig sabihin, unconditional love. Ang sinasabi po diyan na dapat mangyari sa huling panahon, ang church ay dapat ay nagmamahal sa nagmi-minister sa kanila. Hindi kinakalaban, hindi ginagawang kaaway, kundi ginagawang kaibigan, ginagawang, sabi nga dito ay iginagalang, hindi nakikipaglaban. Ito yung dapat mangyari. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang dami nang nangyayari na sa halip na magpasakop sa nangunguna, ay kinokontra lagi nangunguna. Laging sa halip na suportahan ay kinakaaway. Sa halip na bigyan ng magandang relasyon ay tinitingnan lagi ay ang mga maling katangian. Kaya ngayon sabi, very highly in love ay unconditional love ang nais pong mangyari doon. Bakit daw po bibigyan ng unconditional love? For their work sake. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na mahalin nyo sila dahil sila kaibig-ibig. Mahalin ninyo ang mga nangunguna sa inyo dahil sa kanilang ginagawa para sa Panginoon, para sa inyo. Amen po mga kapatid. Kasi tingnan po natin dito, sa sunod na talata. Magsitalima kayo sa mga namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangabagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Yan po yung sinasabi ng Apostol Pablo na nagle-labor para sa Panginoon. Gumagawa para sa Panginoon. Paano lang ginagawa? Nangapagpupuyat, ibig sabihin ng mga papagod. Hindi naman ibig sabihin ng puyat dito ay yung talagang walang tulog. Sa panahon nila, talagang literally, ay nangyayari ay wala halos silang tulog. Sa panahon natin ngayon, minsan nangyayari din. Magpe-prepare ng lesson, napupuyat, kasi para mapakain tayo ng magandang mensahe, hindi lang magandang mensahe, kundi yung mensaheng nagmumula sa Panginoon, ng buong katotohanan, para maibigay ito ng, sabi nga ay, buong kalinawan at buong katotohanan, kailangan itong pag-aralan. Kaya meron ditong pagpupuyat o pagkakaroon ng pagod dahil sa inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin yung kanilang ginagawa ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga nasasakupan, na parang sila ang magsusulit. Ganun katindi po ang sincerity ng mga tagapanguna. Na yung kanilang ginagawa hindi naman para sa kanila, ngunit parang sila ang magsusulit, ang sabi dito. Parang sa kanila yung magiging epekto ng kanyang ginagawa. Kung hindi sila gagawa, ay parang ang pinapakita ay sila ang maapektuhan noong mga bagay na kanilang gagawin. At sabi pa dito, upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Yun po ang isang napakabagandang dahilan kung bakit natin kailangang irespeto at mahalin ang mga nangunguna. Gawin nilang may kagalakan, hindi nang may kabigatan. Sabi dito, at huwag nang may hapis. Alam niyo po, pagka may mga matitigas ang ulo, ayaw sumunod, ayaw pasakop, ito po ay isang malaking burden sa nangunguna. Sana wag tayong maging dahilan ng burden ng mga tagapanguna sa atin. At sabi dito, pag na-burn out ang isang leader, ang sabi dito, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Sino daw po ang hindi makikinabang? 'Di ba? Ang mga nasasakupan din. Kaya kumbaga, sa pagiging matigas ang ulo, hindi ito makatutulong sa kabuuan. Mababurnout, mangangayaw, mahihirapan ang nangunguna, at pag nahirapan ang nangunguna, ang resulta nito ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa pangkalahatan, at damay po ang sarili po natin dito. Kaya yun sinasabi po dito na dapat po nating maintindihan na sa huling panahon, hindi ito yung panahon na
Sabi nga, malapit na ang pagdating ng Panginoon, huwag na sanang ang mga mananampalataya ay makitaan pa ng kawalan ng paggalang sa tagapanguna. Bagkus dapat ay, sabi nga po sa ating pinag-aralan, the church must be the source of encouragement and strength of the people who labor for the Lord. Ang tanong, tayo kaya ay nagiging source of strength, source of encouragement ng mga lingkod ng Diyos sa church? Kung hindi tayo nagiging source, dapat ito ay tigilan na po natin. Dapat tayo maging source. Magbabalik na po ang Panginoon. Ayusin na po natin ang ating mga sarili. Huwag na tayong matigas ang ulo. Huwag na tayong maging pasaway. Huwag na tayong maging mapanghusga sa leader. Kung may kahinaan man yan, ang Diyos ang bahala po diyan. Huwag po natin tingnan ang kanilang kahinaan. Ang tingnan po natin, ano yung kanilang ginagawa para sa gawain. Minsan kung bakit ayaw sumunod, ang nakikita, yung kahinaan, yung kakulangan. Pag pupokus tayo sa kakulangan at sa kahinaan, ay wala tayong makikitang mabuting maganda sa leader po natin, sa mga nangunguna po sa atin. Ang tingnan po natin, papaano nila ginagawa ang kanilang tungkulin? Ginagawa ba nila ito ng may buong pagmamahal, ng buong paggalang sa Diyos, buong pagsunod sa Diyos? Kung nakikita po natin ito yung dahilan para mahalin na natin sila. Ito yung dahilan para irespeto na natin ang mga leader na nariyan po sa church. Amen po mga kapatid. Kasi kung titingnan po natin laging kakulangan nila, ay talagang hindi po natin sila mamahalin. Hindi po natin sila irerespeto. Tinawag sila ng Diyos hindi dahil sila may kakayahan. Tinawag sila ng Diyos dahil bibigyan sila ng Diyos ng kakayahan. Amen po. Kaya nga ibang qualification ng Panginoon sa pagtawag ng manggagawa. Hindi yung according sa qualification ng tao, kundi according sa qualification niya. Hindi yung kakayahan ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Kaya sana tingnan din natin ay ang puso. Ginagampanan ba ng mga lingkod ng Panginoon ang kanilang tungkulin ng buong pagmamahal? Ng buong pagpapahalaga? Kung nakikita po natin ito, respect po natin sila. Maging source po tayo ng encouragement at strength ng ating mga leader. Huwag tayong maging source of discouragement ng mga leader. Amen po mga kapatid. Sa letter B, increase the love to the ministry of the church. Hindi lamang po yung minister ang dapat minamahal, maging yung pagmamahal sa ministry. Ang sabi diyan dito sa verse 14, Now we exhort you, brethren, warn those who unruly. Ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Nababalaan ang mga unruly. Sino yung unruly o ano yung unruly? Pag sinabing unruly, disorderly or out of ranks. Yung out of ranks, oftenly as soldier o madalas itong ginagamit sa pagiging sundalo. Ito yung nasa tungkulin pero hindi nila ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. Kaya makita po natin dito, pag sinabing unruly, they are the people in the church has the ability to serve but they did not use their spiritual gifts due to business in their personal interest. Isa po yan sa makikita po natin na unruly. Kasi sa ibang salin ay mga manggugulo. Sa Tagalog, medyo malayo na po yun. Kasi pag manggugulo, ay parang mga backslider or mga mahihina sa pananampalataya. Pero dito makikita po natin na hindi lamang sila basta ganun ang ng description ng Biblia. Disorder, ibig sabihin wala sa tamang ayos, wala sa tamang direksyon, hindi kagamit-gamit. Disorderly. Makikita po natin dito doon sa kahulugan niya na ito yung mga tao sa church na may kakayahan na maglingkod pero hindi naglilingkod. Ibig sabihin, may spiritual gifts pero hindi ginagamit ng spiritual gifts. Padalwa, nasa ministry sila pero hindi naman nila ginagampanan ng ayos ang kanilang gawain o kanilang tungkulin. Sa ibang salin sa Tagalog, palalahanan ang mga tamad. Medyo malapit-lapit pa po 'yon. Pero sa manggugulo, medyo malayo po yung yung kahulugan ng nanggugulo. Kasi yun po mga makikita niyo sa salin ng mga Tagalog. Yung tamad, medyo malapit-lapit pa po 'yon. Kasi tamad, hindi gumagampan ng dapat
gampanan o hindi gumagawa ng dapat gawin. Yan yung unruly, disorderly. Kaya makikita natin dito, nais ni Apostol Pablo na pahalagahan ng mga mananampalataya ang gawain. Kaya ang sabi niya dito, paalalahanan ninyo those who are unruly, yung mga wala sa ayos. Yung may kakayahang gumampan pero hindi gumagampan. Yung may kakayahan tungkulin, may tungkulin pero hindi ginagampanan ang tungkulin. Makikita po natin dito sa bagay na ito, bakit nais ni Apostol Pablo na paalalahanan ang mga unruly? Kasi nga, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ano ibig sabihin po nito? Malapit ng pagbabalik. Kailangan ng magkaisa ang bawat mananampalataya sa paggampan ng kanilang tungkulin. Nagiging mahirap ang gawain sapagkat hindi lahat gumagawa. Pero kung gumagawa lahat, ang gawain ay magiging madali. Kaya walang gumagawa, kulang ang manggagawa kasi kulang ang pagmamahal ng mananampalataya sa gawain. Amen po mga kapatid. Ang dahilan po nun ay kawalan ng pagmamahal sa gawain. Kaya hindi interesado kasi walang pagmamahal. Pag interesado, may pagmamahal. At yan ang nais mangyari ni Apostol Pablo na na ang church sa huling panahon ay dapat nagkakaisa. Sabi huling panahon na, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Paalalahanan po natin, sabihin nyo, oy kapatid, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, kailan ka pa maglilingkod? Baka huli ng lahat. Amen po mga kapatid. Yan po sinasabi po dito. Na dapat po nating maintindihan. Napaalalahanan po natin. At yung mga nasa tungkulin naman, na hindi gumagampan, ay paalalahanan po natin, kapatid. Malapit na magbalik ang Panginoon. Galaw-galaw na. Amen po ba? Nasa ministry ka na din lang naman, edi gampanan mo na ng ayos, ng buong sikap. Minsan marami naita talaga sa church, binibigyan ng gampanin, ng leadership, pero ang tanong, nagagampanan po kaya? Ayun po sinasabing paalalahanan, kapatid, may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon na gawain. Ang tanong, nagagawa mo ba ito? Nagagampanan mo ba ito? Baka busy-busy ka sa iba, pero wala kang time sa Panginoon. Ito yung sabi ni Apostol Pablo na mag-increase ang love sa ministry. Amen po mga kapatid. Sabi nga sa church po natin, ang daming may kakayahan, ang daming may spiritual gifts, ang daming may talent. Pero pagdating sa gawain, laging hirap na hirap manguha ng manggagawa. Dapat na po silang palalahanan. May talaga tayo sa mga gawain. Ang tanong, nagagampanan po kaya? Hindi ko kita. Amen po. Kaya sabi dito, paalalahanan. Nais ng Panginoon dito na na magkaisa ang mga mananampalataya upang magawa ang Great Commission. Amen po. Wala naman tayong dapat ibang gawin kundi yung Great Commission. Go and make disciple. Magiging mahirap ang paghayo kapag kakunti ang manggagawa. Nagiging maliit ang production pagkakaunti ang magagawa. Pero kung magkakaisa lamang ang church, lahat gagawa, magiging madali ang gawain at mas marami ang magiging resulta. Amen po ba? Kaya ang kailangan doon ay love the ministry of the church. Tanong, gaano natin kamahal ang ministry? Gaano natin sinusuportahan ang ministry? Gaano natin ka-desire ng puso natin na maging kabahagi ng ministry? Yun po yung magdi-define ng ating love sa ministry. Amen po? Sa letter C, to the member of the church. Yan. Kailangan din mag-increase ang love saan? Sa pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Mahal niyo po ba ang inyong kapwa mananampalataya? Tingnan niyo nga po sa isa, yung nasa tabi ninyo. Mahal niyo po ba sila? Sabi po dito, sa verse 14b at verse 15, comfort the faint-hearted, uphold the weak,
Be patient with all. See that no one rendered evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Ano sabi ni Apostol Pablo? Comfort, pasiglahin. Sino daw po yung mga nawawalan ng pag-asa? Faint-hearted, nanghihina ang loob. Kailangan daw silang pasiglahin. Uphold the weak. Palakasin yung mahihina. Mahihina saan? Mahihina sa pananampalataya. Hindi po mahihina physical. Yung mahihina sa pananampalataya, ibig sabihin tulungan silang lumago sa pananampalataya. Be patient with all. Maging mapasensya. Hindi po wag laging high blood. Ibig sabihin, matutong umunawa, matutong magpatawad. Meron po tayong kanya-kanyang kahinaan. Minsan lumalabas yung ating kahinaan sa harap ng kapwa natin mananampalataya. Ano ang ating nagiging response kapag yung kapwa natin mananampalataya, lumabas yung kahinaan? Tayo ba ay magagalit, masusura, maiinis? Ang sabi doon ay be patient. Magagawa lamang po natin ang lahat ng ito kung may pag-ibig. Kung maunlad ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. At ang sabi pa dito see that no one renders evil for the evil to one. O sasabi, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Alam niyo po, ito yung isang masakit na katotohanan na madaling tanggapin ang masamang gawa galing sa hindi mananampalataya. Pero ang pinakamasakit tanggapin na katotohanan, kapag kapwa mo mananampalataya ang gumawa sa iyo ng hindi maganda. Pero ang encouragement ng Biblia, kung gumawa man sila ng hindi maganda sa iyo, huwag mong gagantihan din ng kasamaan. Amen po? But always pursue what is good. Ang dapat daw laging ginagawa ng mananampalataya ay ang i-pursue ay ang mabuti. Kanino? For both yourself and for all. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa lahat. Minsan tayo gumagawa ng mabuti para lamang sa sarili natin. Pero ang sabi ng Biblia, huwag lamang sa sarili natin tayo gumagawa ng mabubuting bagay. Matuto rin tayong gumawa para sa lahat. Unbeliever and believers, kasama po diyan. Lalo tigit, ang ginagawa natin ng mabuti ay ang kapwa natin mananampalataya. Ano po? Huwag sanang mangyari na sa atin ang gagaling yung paninira. Huwag sanang mangyari sa atin yung as a church yung kompetisyon. Kasi ang kompetisyon ay makasariling adhikain. Huwag sanang mangyari na sa church magmula yung may nanghihina pero walang pakialam. Huwag sanang mangyari sa church na mayroong mahihina sa pananampalataya pero walang nagtuturo, walang pakialam. Bahala ka. Umunlad ka kung anong parang gusto mong umunlad. Amen po mga kapatid. Ang comfort po dito, sinasabi po dito, sa huling panahon dapat ang bawat mananampalataya ay nagtutulungan na sa pag-unlad sa buhay pananampalataya. Nagmamahalan, nagmamalasakitan. Walang ibang magmamalasakit sa atin ng tunay kundi ang kapwa din natin mananampalataya. Minsan, yung kapwa natin mananampalataya, mas natural, totoo pa ang malasakit kaysa sa mahal natin sa buhay, kaysa sa mga tinuturing nating kaibigan. Kaya sabi dito, ito yung pagkakataon na ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na umunlad ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sabi, tigilan nyo na. Kung may bangayan man, itigilan ang bangayan. Kung may awayan, tigilan ang pag-aawayan. Tulungan. Kung may mga nanghihina, ang loob ay palakasin. Amen? Pag lumakas ang loob niyan, babalik yan doon sa magbi-ministry yan. Amen po. Yan po sinasabi ni Apostol Pablo po dito sa ating pinag-aaralan. The church must be have concern for other believers. Ang tanong, gaano kahalaga sa atin ang bawat mananampalataya? Especially yung kasama natin sa church. Pag absent, ano kayang ating nararamdaman? May concern kaya, dinala na naman, tinamad na naman. Ganun ba ang ating reaksyon? Pag hindi natin nakita sa worship service o sa prayer meeting, tinamad naman si kapatid. Ganun ba ating reaksyon? Wala ba tayong pagmalasakit? Baka ito'y nanghihina, baka ito'y kulang sa encouragement.
May ginagawa ba tayong aksyon pagka may nakita tayo na nanghihingi ng kapwa natin mananampalataya? Madalas nangyayari pinupulaan pa. Huwag sanang mangyari yun. Huling panahon na, kailangan ng bawat mananampalataya ay nagpapalakasan na. Amen po ba mga kapatid? Sabi po dito sa ating lesson dapat matutunan sa unang bahagi, the return of the Lord is very near. The church must live in love. Are you in love? Pag in love ka, mabubuhay ka sa pag-ibig. Ito yung inaasahan tayo ng Diyos na bilang mananampalataya, bilang na kay Kristo, ang Diyos ay pag-ibig, mamuhay din tayo sa pag-ibig. Amen po mga kapatid. Sa ikalawa, increase in faith. Increase in faith. Sa verse 16 to 21, iisa-isahan lamang po natin yan. Paano ba mai-increase ang faith o ang pananampalataya o uunlad? Tataas ang antas ng pananampalataya. Kasi sabi ni Apostle Pablo, ang church dapat sa huling panahon ay ang pananampalataya ay sa pataas, hindi sa pababa. Paano mapatataas itong pananampalataya? Letter A, be joyful always. Yan. Magalak lagi. Yan po ang sabi sa verse 16. Rejoice always. Pag sabing be joyful always, be glad, to rejoice exceedingly. Maging magalak, maging masaya, o magkaroon ng labis na kasiyahan. Be at peace at all times. Sa be at peace, makikita po natin dito, yung a joyful heart is a heart that fully trusts the Lord. Trust to His word, His way, and His will. Ibig sabihin, para magkaroon ng pag-unlad sa pananampalataya, doon sa joyful always, ay mahalagang makita yung buong pagtitiwala sa Diyos. Saan? Trust His word, trust His way, and trust His will. Alam niyo po, kung babalikan po natin doon sa Exodus chapter 14, kay chapter 14, chapter 3, kay Moises, nung siya umalis kasamang Israelita, ay makikita po natin doon na sila po ay sila ay nagkaroon ng labis na takot dahil sa nasukol na sila nung sila tatawid sa dagat na pula. Pero ano pong nangyari? Yung Israelita ay natatakot na babagabag. Si Moses na nanatili ang kapayapaan. Kaya sabi ni Moses, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos. Tingnan nyo, wala kayong gagawin. Ililigtas niya kayo. Anong ibig sabihin po dito? Magkakaroon lamang ng labis, ng exceeding joy, o ng kagalakan ang isang mananampalataya kung siya ay lubusang magtiwala sa Diyos. In faith, kailangan po yung trusting the Lord. Ibig sabihin, ang pinapakita po dito ni Paul encouraged the believer to trust the Lord always. Ang nais mangyari lamang po ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya, dahil nga ang sitwasyon ay gumugulo na, ang sitwasyon ay humihirap na, sabi nga ay buhay pahirap na ng pahirap, marami ng persecution na nangyayari. Ang nais mangyari ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya ay huwag silang matakot sa anumang sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Magalak sila sapagkat malapit ng muling magbalik ang ating Panginoon. Anong pinapakita niya dito? Nais ni Pablo na huwag mabalisa ang mga mananampalataya para sa mga bagay sa mundong ito, kundi magalak silang lagi dahil malapit nang dumating ang Panginoon at matatapos na ang kanilang mga paghihirap. Excited po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? O busy pa rin tayo para sa bagay sa mundong ito? Ang nagiging dahilan ng isang mananampalataya kung bakit hindi umuunlad ng kanyang pananampalataya dahil siya ay nakapokus sa mga bagay sa mundong ito. Ang nakikita niya ay ang mga bagay sa mundong ito.
At ang pinapakita lamang po dito, ang sabi ni Apostol Pablo, rejoice always. Anumang sitwasyon na meron tayo, kahirapan man yan, problema man yan, ang sabi niya ay magalala ka sapagkat hindi na magtatagal ang ating paghihirap, muli nang magbabalik ang ating Panginoon, matatapos ng lahat. Amen po. May problema ka ba ngayon? May kabigatan ba tayo? Magalala ka sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoon, matatapos na yan. Amen? Naniniwala po ba tayo na muli nang malapit ng pagbabalik ng Panginoon? Kasi isang taong naniniwala na malapit nang magbalik ang Panginoon ay hindi na siya namomroblema sa mga bagay para sa mundong ito. Sapagkat anytime pwede nang matapos ang lahat ng ating pangangailangan, ang ating mga, sabi nga dito, ang ating mga kahirapan, ang mga pagsubok. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magalak na kayo. Amen? Anytime, any moment, darating ang Panginoon. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala sa kanyang layunin. Magtiwala sa kanyang salita. Magtiwala sa kanyang kapamaraanan. Amen po mga kapatid. Kasama ng faith ay ang be prayerful always. Be prayerful always. Sabi sa verse 17, pray without ceasing. Praying always is, ano pong makikita po natin dito? Always depend on God. Ibig sabihin, dependency on God's provision, protection, and promises. Nung sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong malungkot o mag-alala kayong lagi at manalangin kayong lagi. Ang nais na mangyari ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya nung una ay sa huling panahon sila ay laging nakadepende na lamang sa Diyos o nananatiling umaasa sa Diyos, umaasa sa pagtugon ng pangangailangan, sa pag-iingat at maging sa pangako ng Diyos. Yan po ang nais mangyari. Hindi lang po yan. Always connected on God. Pag sinabing connected, consistency of communication and relationship to God. Yung hindi nagbabagong pakikipag-ugnayan sa Diyos, pakikipag-usap. Nung sinabi ni Apostol Pablo, pray always, pray without ceasing, ang nais mangyari ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon, yung dependency and consistency. Ang nangyayari kasi sa panahon po natin ngayon, dahil pahirap na ng pahirap, marami ang lumalayo sa Diyos. Sa halip na umasa sa Diyos, ang inaasahan ay kanyang sarili. Nagtitiwala sa kanyang sarili. Sa halip na makipag-ugnayan sa Diyos, lumalayo sa Diyos. At yan ang ayaw mangyari na Apostol Pablo sa mga mananampalataya, na habang hinihintay ay sila'y malayo sa Diyos. Kundi ang nais mangyari na Apostol Pablo, habang hinihintay at madatnan silang laging may matibay na ugnayan sa Diyos. Ang tanong, kumusta po kaya ang ating buhay, relasyon sa Diyos? Yung personal natin na buhay sa Panginoon. It means intimacy with God. Ang ating intimacy ay hindi nasusukat kung gaano tayo kadalas uma-attend. Kung tayo nasa ministry. Ang intimacy ay gaano kaunlad ang relasyon natin o ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung ating pananalangin, yung ating pagbabasa. Minsan nasa ministry, hindi naman nagbabasa ng salita, hindi rin nanalangin. Walang intimacy sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Itong nais mangyari na Apostol Pablo at nais din ng Diyos na makita po sa atin habang hinihintay po natin ang Panginoon, yung prayerful. Ang isang umuunlad sa pananampalataya, siya ay laging joyful. Ang umuunlad sa pananampalataya, siya ay laging prayerful. Ano po? Kasi yung be thankful always. Sabi sa verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa ibang salin, concerning you. Yung being thankful always is, anong pinapakita ng being thankful?
It is act of submission to God's plan and works. Mahirap ipagpasalamat ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang tanggapin lalo't hindi ito sang-ayon sa ating kagustuhan. Pero ang isang malago sa pananampalataya, kahit ang nangyayari sa kanyang buhay ay hindi sang-ayon sa kanyang kagustuhan, siya ay nagiging mapagpasalamat sa Diyos sapagkat siya ay nagpapasakop sa plano at sa gawa ng Diyos. Amen? Amen po mga kapatid. Hindi lamang po yan. It is act of worship. Being thankful to God ay act of worship. Paano nito naging act of worship? Acknowledging God's authority, being in control on everything. Ibig sabihin, kaya nagpapasalamat, na ipagpapasalamat ang lahat ng bagay sapagkat kinikilala na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kinikilala niya yung power of God. Yung katangian ng Diyos, the deity of God. Yung kanyang being all-knowing, all-present, all-power. Nakuha po natin ibig sabihin? Na kapag palang isang mananampalataya ay mapagpasalamat sa Diyos, ito yung nakikitaan ng pag-unlad ng pananampalataya at nakikitaan ito ng pagsamba sa Diyos. Sinasamba niya at kinikilala niya na ang Diyos ang may control. Kung hindi man ito sang-ayon sa ating kalooban, hindi man sang-ayon ito sa ating karunungan, ito na may sang-ayon sa kalooban at ng karunungan ng dakilang Diyos. Kaya ito ay naipagpapasalamat. Diba? Ang daming beses nating humiling sa Diyos, hindi lahat ibinigay. Ano ang ating naging response doon sa hiniling natin na tingin natin napakahalaga para sa atin na hindi ibinigay ng Diyos? Are we thankful? O talaga nandun pa sa dibdib no, Lord, labo mo naman. Sabi dito, be thankful. Ano mang nangyayari, ano mang sitwasyon, ano man ang meron tayo, be thankful to God. Sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi lamang yon. Sa thankful ay praising God's works at all time. Paano napapakita yung praising? Kasi di ba nagpasalamat tayo? Pag nagpasalamat tayo, ibig sabihin may nakita tayong ginawa ang Diyos. Kaya nga ang thankful is act of praising God. Praising na nakita natin yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin sa kabila ng anumang uri ng sitwasyon na meron tayo. Kaya nga isang tao lagi nagpapasalamat sa Diyos, lagi siyang nagpupuri sa Panginoon. Hindi lamang siya sumasamba, kundi siya ay nagpupuri sa Panginoon. Ang nais mangyari ni Apostol Pablo sa lahat ng pagkakataon ng bawat mananampalataya ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Amen po. Hindi ito yung panahon na parang magreklamo sa Diyos. Question na ng Diyos. Ito yung panahon na dapat umuunlad ng ating pananampalataya na matuto na tayo magpasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos para po sa atin. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng bagay ay binibigyan niya tayo. Sa kabila ng hindi tayo deserving sa maraming blessing na meron tayo, patuloy pa rin niyang ibinigay. Amen po ba? Yan po, be thankful. At ang sabi po dito sa letter D ay, be watchful always. Sa verse 21 to 22, test all things. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Yan ang payo ni Apostol Pablo. Test all things. Sabi po dito, be watchful always on. Ano ba yung dapat bantayan? Ang sabi dito, una, doctrines. Test all things, hold fast what is good. Kasi ang pinag-uusapan dito ay ang spirito. Itatas po natin, huwag bigyang kapighatian ng espiritu. Makita natin dito ay, ang una ay yung doctrines. Kasi sabi ng Panginoon, sa huling panahon lalaganap ang mga bulaang guro. Kaya pagdating sa doctrines ay yung teachers at saka yung teaching. Alam nyo,
sa panahon po ngayon, ang dami nating mapapanood sa social media na nangangaral. Maging maingat po tayo. Sabi nga dito ay suriin ang lahat. Hindi naman masamang makinig. Di pakinggan natin at kunin natin ang mabuti. Kaya lang, mahirap makita ang tama kapag hindi natin alam ang tama. Hindi natin makikita ang mali kung hindi natin alam ang tama. Kaya be watchful pagdating sa doktrina. Pagdating sa mga nagtuturo, pagdating sa kanilang mga turo, ito ba ay sang-ayon sa salita ng Diyos? Kasi ang dami natin maririnig, ang sarap pakinggan, ang gandang pakinggan, pero in the middle nung kanilang pangangaral, makikita po natin na yung kanilang kamalian ng aral. Isa nga po diyan, yung isinend po natin dati, yung kay Ed Lapis, isa siyang kilalang preacher. Pero pagdating sa Diyos ay ibang kanyang turo. Iba ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. Mabagsik ang New Testament, ang Old Testament, mabait ang Old Testament. Magkaiba daw sila. Kaya maging maingat po tayo. At marami pa po sila na naglalabasan. Be watchful. Hindi tayo unlad sa pananampalataya kung hindi natin alam ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya hindi umunlad ang mananampalataya kasi nga kulang sa doktrina. Walang alam, kulang sa aral. Kaya para magkaroon ng pag-unlad sa doktrina, matutong mag-aral. Makinig sa mga tamang mangangaral. Yan po ang babala po sa atin, lalo na sa social media, yung false teacher at saka false teaching. Amen po. Hindi lamang po yan. Yung doctrines, yung doing. Sabi dito, abstain from every form of evil. Yung every form of evil na mula sa puso, mula sa gawa, mula sa nilalagay po sa ating ulo. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, huwag nating lagyan ng masasamang bagay ang ating puso. Kung may galit man, alisin natin yan. Kung may tampo man, alisin po natin yan. O anumang mga hindi magagandang inilalaman sa ating puso. At huwag magkaroon ng magkaroon ang mga mananampalataya ng masasamang gawa. Nilinis na tayo ng Diyos, kaya dapat na makita sa mga mananampalataya ay ang mga magagandang gawa at hindi na ang masasamang gawa habang hinihintay ang Panginoon. Yung head, ibig sabihin wisdom, anong knowledge, anong laman ng utak natin, anong laman ng isip natin. Ito ba ay mabubuting bagay o masasamang bagay? Kaya nga sabi dito ay ang kailangan ay abstain from every form of evil. Anumang bagay na hindi magiging mabuti, makatutulong sa pag-unlad sa ating buhay pananampalataya, ito ay dapat nang inaalis. Amen po. Sa doings, anumang bagay na hindi makatutulong sa paglago natin sa buhay pananampalataya, ito ay dapat nang tinatalikuran, dapat na itong iniiwasan. Abstain from every form of evil. Yan po ang nais mangyari ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Na sana ganito din po tayo madatnan ng Panginoon na tayo ay umiiwas sa kasalanan, hindi naglalangoy sa kasalanan. Hindi nagtatampisaw sa kasalanan. Alam na nating mali, patuloy pa nating ginagawa, ay tayo nagtatampisaw na po noon. Hindi na po tayo nagkamali. Ang nagkamali, nagawa mo minsan pero hindi na uulitin. Ang nagsisisi, humingi ng tawad pero hindi na uulitin. Pero walang tunay na pagsisisi kapag ginagawa natin noon, humingi ng tawad at alam natin sa sarili natin, gagawin pa uli natin yon. Kaya sabi, linisin ang ating puso, isipan, at ang ating mga pagkilos sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi dito, the church must be strong in faith while waiting to the promised return of Christ. Yan pong inaasahan po sa atin ng Panginoon. Na tayo ay umuunlad sa pananampalataya, hindi lumalayo sa pananampalataya. Ang tanong, sa ating sarili, nakikita ba natin yung pag-unlad sa buhay pananampalataya? Dito sa pagbabakas po natin, Jesus said in Matthew chapter 24, in the last days, the people will cold in love, and many will abandon their faith. God expecting in the last days that the church will grow in love
and in faith while waiting for the return of the Lord. Ito yung hula po kasi ito. Ito yung mangyayari na marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Kumbaga sila magiging masama at sila ay marami din ang tatalikod sa pananampalataya. Pero ang inaasahan at sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, hindi sila magiging katulad ng mga taong ito. Bagkus sila ay habang hinihintay ang muling pagbabalik ng Panginoon, lalong uunlad sa kanila ang pag-ibig at tataas ang kanilang pananampalataya, hindi tatalikod. At sa atin naman, ito po ang inaasahan din sa atin ng Diyos. Humirap man ang buhay, magbago man ang sitwasyon, magbago man ang mundo, kung may pagbabago mang mangyayari sa ating buhay, dapat ay itong pag-unlad natin sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Pagmamahal natin sa kapwa mananampalataya, sa gawain ng Diyos, sa kaluluwa. At higit sa lahat, dapat ay umuunlad ang ating buhay pananampalataya. Amen po mga kapatid. Last days na po. Nakita niyo ba ang nangyayari? Huwag tayong maging kabahagi ng propesiya na lumalamig ang pag-ibig. Huwag tayong maging kabahagi sa propesiya na lumalayo sa pananampalataya, iiwan. Bagkus tayo yung mananampalataya na mag-uunlad sa pag-ibig at uunlad ang buhay pananampalataya. Anong dapat pong gawin sa araw po ito? In everything we do, do it with pure love. Yan lang naman po ang kailangan po natin. Yan po bang ating ginagawa may pag-ibig? Ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa ministry, ginagawa natin sa Diyos? Ito ba may tunay na pagmamahal? May malinis na pagmamahal? Ang sabi dito, kung ano man ang ating gagawin, gawin natin ng may pagmamahal. In everything we do, in everything that we, sabi po dito, do everything that will help us to grow our faith. Do everything. Kung meron tayong pinagkakabalahan sa panahon po ngayon, sa huling panahon, ang pinakamahalagang dapat nating gawin ay ang mga bagay na makatutulong sa atin sa paglago sa buhay pananampalataya. Anumang bagay na hindi makatutulong sa ating paglago sa buhay pananampalataya, ito ay dapat nang tinatalikuran, dapat nang iniiwasan, dapat nang iniiwan. Bagkus ang dapat nang gawin ng isang mananampalataya ay ang mga bagay na magpapalago sa kanya sa buhay pananampalataya. Amen po mga kapatid. Kaya nga, kung tayo gagawa sa lahat ng ating desisyon, ito ba ay makatutulong sa aking paglago buhay pananampalataya? Kung hindi, huwag. Kung oo, gawin. Ito bang oras na gagamitin ko dito? Ito ba ay makatutulong sa akin sa buhay pananampalataya? Kung oo, gawin. Kung hindi, huwag gawin. Amen po? Yan po ang nais mangyari ng Panginoon sa atin. In everything we do it with pure love. Do everything that will help us to grow our faith. Sana po tayo po na-bless. Pasensya na po ulit, talagang isang oras po ang inabot na naman. Mahirap po talagang putulin. Kung talaga po ito i-elaborate pa po natin, talagang mahaba po itong talakayang ito. Ang hirap naman pong mangaral ng pitik-pitik lamang po yung information na idadating po sa inyo. Ang kailangan po talaga ay buo. Sabi nga sa huling panahon ay huwag na tayong kung napahaba ang mensahe ng Panginoon para po sa atin. Amen po ba? Sana po tayo ay na-bless sa pag-aaral pong ito ng salita ng Diyos. In the last days, ang church ay dapat nag-i-increase ang love at nag-i-increase ang faith. Amen? So, application natin dito, in everything we do it with pure love. Do everything that will help us to grow our faith. Kaya purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Amin Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyong salita. Alam po namin na maraming aral kaming natutunan po dito. Maraming correction dapat pong magawa sa amin. Marami kami dapat ayusin sa aming mga buhay. Lalo tigit malapit na po Panginoon ang iyong pagbabalik. Kaya dakilan Diyos, ang banal mong Espiritu ang patuloy na manguna po sa church, na magampanan po namin ang aming lahat ng gagawin ng buong pagmamahal. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sa mundong busy na po, Panginoon, naway ang aming kabisihan ay para sa ikauunlad po ng aming buhay pananampalataya. Nawa dakilang Diyos, tulungan po ang bawat mananampalataya na mapili ang tamang gawain, mapili ang tamang magiging laman ng puso at isipan, magiging tamang pagkilos dakilang Diyos
Umaasa po kami, Panginoon, ng iyong salita ay naging karunungan sa buhay ng bawat isa po sa amin at magkakaroon ng paglalapad sa aming mga buhay. Amin Diyos, sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Purihin po ang Diyos at salamat po at tayo ay nakatapos uli ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Sana po tayo ay na-bless at yun lamang po ang ating mensahe po ngayon at sana po ay patuloy tayong maging excited kahit po ang ating pag-aaral ay through online lamang. Ano po? Kaya salamat po sa lahat. Sa Diyos po ang kapurihan.